Kulang pa yung length ng buhok niya para sa curtain. At isa pa na suggest ko rin sa kanya na mas maganda siguro kung optional. Marami kang magagawa sa fringe na haircut dahil ang pagkakagupit sa fringe na haircut ay nakasunod sa flow ng buhok. So yun na lang ang gagawin namin neto ni Tropa. So optional pa rin, pero ang curtain kasi ay magandang gawin sa may mga widow's peak or may natural na hiwa sa gitna. Sa sitwasyon neto ni Tropa ay wala naman siyang ganun. Textured fringe na lang ang sinuggest ko na gawin namin. Siyempre sa baba natin as usual walang kamatayang taper fade. Usually ganito talaga yung karamihan sa mga nagpapagupit, puro taper ang gustong ipagawa. Kasi ang taper fade, malaya kaming makakapag-adjust sa bulk na gagawin namin. Pwede naming gawing hindi masyadong bulky. Pwedeng gawin naming bulky or pwedeng mas mataas, mas mababa at katamtaman lang. In simple term, flexible ang taper fade na haircut. Pero syempre depende pa rin talaga palagi sa request. So usually taper fade talaga ang most requested hairstyle ng mga kliyente natin dito. Siguro yun lang din yung usong haircut na alam nilang babagay sa kanila. Or yung mga pumupunta sa akin talagang sadyang taper lang talaga ipapagawa din dahil yun yung brand ko. I mean yung brand natin is lahat ng modern hairstyle. Lahat ng yon ay kayang-kaya nating i-execute. Magsimula sa taper fade, low drop fade na bulky, burst taper, reverse taper, wires cut, mod cut. Basta kung anong gusto mong modern hairstyle bro ay kayang-kaya natin gawin yan. Dito sa likod ay medyo magbo-blow out tayo ng bahagya pero hindi naman ganun ka-blow out. Yung babagay lang din dito kay Tropa. Sa pagugupit talaga yung pag-aahit ang isa sa pinakamahirap pag-aralan mga bro. Pero nung nalaman ko na yung mga technique tapos position ay madali na lang. Dapat basang-basa yung buhok ng kliyente natin para mas masarap gupitan. Mas madali kasi nating madadakot ang gusto nating dakutin at gupitin kapag basang-basa yung buhok. Mas madaling makita yung texture, mas madaling gupitin, hindi puro sa atin yung talbog ng buhok, at mas matalas ang mga gunting natin sa basang buhok. Ito naman sa top area natin ay gagawa muna tayo ng pinaka-guidelines sa gitna, papunta sa taas. At yan na ang pinaka-preferred na length na susundin natin sa lahat ng pagbabawas natin dyan sa top area. Kasi kapag hindi ka gumawa ng mga guides, medyo mahirap din. Kailangan din pala muna nating tuyuin ang buhok ng kliyente natin bago natin texturean para mas makita natin yung texture na ginagawa natin. Tapos, maayos din natin yung mga part na hindi maayos yung pagkakagupit ng basa. Kumbaga, checking na rin kapag tuyo yung buhok kasi mas madali nating makikita kung may mga sablay ba. Kaso nga lang, syempre, humahaba yung process ng gupit. Kaya tapos na tayo sa texturing at ayusan na natin yung buhok nito ni Tropa. At habang inaayusan ko din si Tropa, ay kinakausap ko na rin siya at tinuturuan ko siya kung paano gagawin yung ganyang klaseng hairstyle at kung paano niya babaguhin yung hairstyle. So, pwede niyang ganyan gawing medyo naka-quiff or curtain o parang wires cut na hindi kumawari kung anong itsura. Pero, safe naman. So, binalik ka pa rin naman sa fringe, pinakita ko lang sa kanya na wala talaga siyang natural na hiwa sa gitna. So, mas nirecommend ko talaga sa kanya yung textured fringe. Siya nang bahala mag-mekos-mekos ng hairstyle na ginawa natin sa kanya. Sa mga last upload ko, ang gagaling ng mga nagko-comment sa atin. At syempre, sa lahat ng content natin, pwede kang mag-flex sa comment section ng haircut na obra mo.